Mga kababayan, kamusta po? Si Kabayan po, si Katambay Manong po. Muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan na po tayo. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Umpisahan na po natin. Komentuhan po natin. Ito pong binalita po ng Rappler, mga tambay. Ito pong property ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President, si Martin Romualdez, mga kababayan. Ang kanya daw pong million properties po sa Euro, Spain. Ito po, mga kababayan, ang kumakalat po na pinakakalat po ng Rappler, mga kababayan. Yang napakaganda na pag-aari daw po yan umano ni Tambaluslos sa Euro, Spain, mga kababayan. Napakagandang property, napakalaki. Ito po, at pakinggan po natin ang balita po ng Rappler diyan. Diyan po sa napakamahal na bahay na yan. Mahigit 2 milyon dolyares, mga kababayan. Ganun po katindi, mga kababayan. A Rappler exclusive report finds a multi-million euro mansion in one of Spain's most posh residential communities is linked to Leyte 1st District Representative and former House Speaker Martin Romualdez. The property was purchased in January 2024 through a corporation linked to Romualdez's fraternity brothers and business associates. Official records show the company was incorporated just days before the sale of the property. The mere fact that a property is owned by a company is not by itself a red flag, but a company being set up just a few days before a purchase raises suspicions. A legal expert tells Rappler such arrangements can be used to distance politicians from assets through so-called straw persons. The deal mirrors a 2025 transaction in which Romualdez transferred a $2.44 million US property to a newly formed corporation for just $1. Rappler reached out to Romualdez through various channels to ask about the property but has yet to receive a response. Siyempre, hindi naman sasagot yan, mga tambay. Sasagutin ba yan? Meron bang umami na magnanakaw? At wala rin aamin na siya'y gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Kung si Saldi ko nga, mga tambay, may pag-aari sa ibang bansa, sa Europe. Si Martin pa kaya umano? Hindi po ba, mga kabayan? At gaano naman po sila kalaki kumita ng pera yata sa Senado, sa Kongreso. Ito po, sabi nga po ng Vice President, grabe po ang pera dyan at mga insertion. Ito po, pakinggan po natin ang Vice President. Guys, quick update lang ha, lalo na pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions. Ang iba't ibang mga congressman. Kasama na si Congressman Sandro Marcos. At nakikita natin sa papel yun. Hindi siya chismis, hindi siya yung gawa-gawa lamang. Kasi nakikita talaga siya sa mga documents, yung mga insertions ng project. Thank you. Pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions. Ang iba't ibang mga congressman. Kasama na si Congressman Sandro Marcos. At nakikita natin sa papel yun. Hindi siya Si Sandro Marcos ay kasama mga kalahi nila. Ito pa po isa, mga kabayan. 2 leader po sa House of Representatives. Paano ka hindi magkakamal ng pera Driver dyan? nyo. Diba? Ano po? ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko,
Hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved Yan po mga tambay. Grabe po sila, no? Sumapchap. Bilyon-bilyon. Mga kababayan, si Martin, mayroon pong dokumento ang Vice President dyan. Kaya nga po hindi nila magugustuhan maging presidente yan. Paano ka hindi magkakabahay sa Europe niyan, sa Spain? Hindi po ba, mga kababayan? Pag-upo nila. At mismo si Saldico, mga tambay, ay nilaglag na rin po siya, di ba? No? Kaya nga po nagtatago na, ayaw na nila pauwiin eh. Dahil mismo si Saldico ang nagsabi na sila po ang ayaw magpauwi dahil gagamitin po siya, mga kabayan. Siya na po ang Paul Guy. Siya na po ang itinuturo na utak ng korupsyon. Hindi po ba? Pero magkapit-bahay po yata sa Europe yan. Pare-pares naman po sila may bahay dun eh. Hindi po ba? Hindi po ba? Mawawalan pa ba ng bahay tambaluslos sa Europe? Kung si Saldico meron. Mawawalan di ba ng bahay ang Pangulo riyan? Napakaraming bahay po ng Marcos sa buong mundo. Yata. Di ba? Kung si Gibo nga lang may issue rin na may bahay sa Europe sa Malta. Hindi po ba umano? Pahinga po natin si Saldico. Mga kabayan, kung paano po sila nilaglag. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin. Yan po, alam na po natin lahat yan, mga kabayan. Ang isang damukal po na issue ng korupsyon na pinasabog po ni Saldico. Ginawa po siyang poster boy, mga kabayan, ng korupsyon nila. Hindi po ba, mga kabayan? At meron po mga dokumento si Saldico. Kaya nga po hindi nila basta-basta mapauwi Diba? Hirap na hirap po silang pauwiin. Diba? Puro po media mileage lang ang pagpapauwi. Hindi po ba? Puro yabang at hangin lang umano. At kung pauwiin po nila yan, bibigyan po nila ng matinding proteksyon yan. Aalagaan nila yan. Kaya nga inaalagaan Diba? Kung ang sakayan po, aalagaan nila hindi magsalita yan para sa kanila. Katulad po nung ginawa nila kay Cabral. Umano. Ano kaya nangyari kay Cabral? Inalagaan din kaya nila yon? Kasi yung pag-aalaga po yata kay Cabral, biglang nawala Biglang nawala di ba? Hindi natin alam kung totoong namatay o nasa Europe din. Ganon din po mangyayari yata kay Saldico pag inalagaan nila. Baka rin po tuluyan ng mawala umano. Dahil po sa napakagaling nilang mag-alaga umano. Hindi po ba? Kaya dito po sa pinalabas ng Rappler, mga kabayan, dito po sa bahay, mga kabayan, na napaka 2.4
mahigit $2.4 million. Napakamahal po ngayon ng dolyar. Di ba? Malapit na po mag-60 ang piso, mga bayan. Ang piso ng dolyar ay malapit na po maging 60 pesos. 59 plus na po, mga bayan. Ganyan po dinala ang bansa natin. Bagsak na ekonomiya, napakahinang piso. Pero ang mga Pilipino, mga bayan, ay nagtitiis pa rin sa kanila. Nagtitiis pa rin tayo sa ginagawa nilang pagsisilbi. Tapos ngayon malalaman mo, ang pera ng Pilipino ay dinadala lang po nila sa mga mayayamang bansa. Ang mayayamang bansa po ang naikinabang sa pera ng Pilipino. Hindi po ba sa buwis ng Pilipino umano? Yan po, napakaganda po ng bahay, mga kababayan. At napakarami pong politiko. Ayon na rin po sa Vice President, hindi po ba? Dahil sila po ang kumukontrol ng pera, lalo-lalo nung bumalik po ang binagoong Pilipinas at wala pong nakitang malalaking proyekto ang mga Pilipino, bagkus ang nakita po ay malalaking korupsyon na pinagagawa po nila umano. Hindi po ba? Kaya nga po sabi ng Vice President din sa isang pahayag niya, napakarami pong politiko, mga kaalyado umano ng binagoong Pilipinas, na marami po silang ari-arian sa lahat ng klase na bansa meron sa mundo umano. Nilibot po ng mga politiko na magkaroon po ng mga pag-aari sila doon. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi natin, kung si Saldico nakabili ng bahay at lupa sa Europa, si Tambaluslos pa kaya na kontrolado ang pera ng bansa ayon sa Vice President? Mga kababayan, kontrolado ang pera ng bansa ayon sa Vice President at bilyon-bilyon po ang isinisingit nila. Kaya nga po nung panahon ng DepEd, hindi pumayag ang secretary nung panahon na yon ay ang Vice President dahil walang magagawang mga classroom proyekto ang DepEd pag kinuha nila ang pera sa DepEd. Kaya nga po nitong 2025, di po ba, 22 classroom lang ang nagawa ng DepEd sa loob ng isang taon. Bagkus bilyon-bilyon po ang pondo ng DepEd. Bakit kaya? Ganon din kaya ang ginawa nila sa budget ng DepEd nung wala na ang Vice President? Kaya 22 classroom lang. Pinagparti-partihan din kaya nila umano? Yung sinasabi ng Vice President na nilalagay nila riyan. Kaya ang classroom, 22 lang. Hindi po ba? Ganyan po. Kaya nga po makapag-isip kayo dahil ganyan po kawawalang hiya umano pagdating sa pera ang gobyerno yata ngayon. Kaya dito po sa pinalabas ng Rappler, talagang iisipin ng Pilipino na talagang malaki ang posibilidad na may mga bahay talaga yan. At hindi lang po sa Europa, baka po sa mga bansa-bansa na mayayaman pa ay meron din po mga ari-arian na mga demonyong yan umano. Hindi po ba mga kabayan? Kung yung anak nga po na si Sandro, meron din daw po mga ari-arian na properties yan sa labas ng bansa. Yan po given na. Dahil matagal na naman po may mga ari-arian sa ibang bansa po ang mga Marcos. Hindi lang po sa Estados Unidos. Hindi ba? Kahit nga sa Hawaii, parte ng Estados Unidos, nagtagal sila ron. Di ba? May properties din po yata sila ron. Sa Asia, hindi ba? Mga Indonesia na yan. O baka kung saan-saan sa Asia, meron din yung mga yan. Sa Europa, hindi ba? Kaya nga po nagpapayaman. Kaya nga nung pumasok sila ng 2022, nung mag-umpisa po sila ng 2022, kalahati ng taon, hanggang ngayon, ay puro korupsyon ang issue nila, mga kababayan. Dahil nga po, nagpapakadami sila ng pera umano. Dahil hindi po sila mga sugapa at hindi po sila mga buhaya sa pera ng taong bayan. Biruin mo, no? Nakakalungkot lang. Itong mga tao na ito, pinagpaguran ng dugot, pawis, hirap ng taong bayan, ng buwis. Lalo-lalo yung mga manggagawang katulad natin. Nagbubuwis tayo, nagpapakahirap tayo magtrabaho para makapagbuwis. Babawasan ka ng buwis. Di ba? Samantala yung mga politiko, yung pinagpaguran mo, pinagpuyatan mo pag nagtatrabaho ka ng gabi. Tapos makikita mo itong mga politiko na ito, naglalakihan ng tiyan. Di ba? Nagsisiyaman, nagiging bilyonaryo
Tapos may mga ari-arian pa sa ibang bansa, mababalitaan mo. Ano iisipin mo sa mga politiko na to? Ang iisipin mo, yung sinabi ni Cara David. Yun ang una mo maiisip ngayon. Yung sinasabi ni Cara David na kanyang wish sa kanyang birthday. Nung nakaraang birthday niya ay nag-wish siya na magkaubos na at magkatodas na, matsugi na ang mga politikong magnanakaw, lalo-lalo yung nagparami ng kayamanan at ibinili pa sa Europe na bahay umano. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang uri po ng politiko sa ating bansa, lalo-lalo po nung bumalik at naglingkod ang binagoong ang Pilipinas sa ating bansa. Never po itong nangyari. Pumutok na ganito po ang issue sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi po nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay hindi po kontrolado ng speaker ang pera ng bansa. Hindi po ba? Ang pera ng bansa ay nakita po natin sa mga malalaking programa. Build, build, build. Hindi po ba? At napakarami pa pong ginawa. Lalong-lalo po yung pangbuong mundo na pandemya ay nabuhay po tayo riyan. Ilang taon po? Di po ba? Mahigit 2 taon na wala po tayong hanap buhay pero nabuhay po tayo dahil sa tulong ng buwis ng taong bayan sa paglilingkod ni dating Pangulong Duterte. Kung ngayon po, wag naman sana magkaroon ng pandemya tapos ganito ang Pangulo mo, ganito ang maglilingkod sa iyo, ganito ang dating speaker, na ang kayamanan ay dinadala sa ibang bansa, patay kang bata ka. Patay ang Pilipino sa kanila umano. Maraming salamat po mga kabayan sa mga gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po sa mga nag-share din po ng video po na inyong lingkod. Maraming salamat po. At mabuhay po kayo. At shoutout din po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Eric Hershon ng Canada. Ay kay Annie Jo, kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, Gay at Chena, kay Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, at Kingston ng Hong Kong. Thank you po mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin para po sa ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte, sa ating lahat, sa ating Vice President, ganoon din po sa dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan, mga kababayan. At syempre po, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makauwi na po siya sa ating bansa. Muli po mga kabayan, God bless po sa inyo. Ingat-ingat at konting tiis lang po. Tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.